takot mag-ikot sa gabi ang mga security guard. Ito yung isang itatopic po natin ngayon. Napaka ano niya, simple siya, akala natin kung titingnan, pero malaking impact, di ba? Kasi bakit takot mag-ikot yung mga roving, especially sa mga building o kung saan, kasi sabi may multo. Hindi rin may iwasan yan, di ba? Palaging bira sa mga guard yan, andyan si Ginto. Well, anyway, mararamdaman talaga naman natin pero not to the point, may nakita na talaga tayo. Siguro may mahaba kasing ano yan, explanation about sa science diba? Yung mga ganyan na may nakita ka, parang ganito, parang ganyan. Kung minsan, you have to ignore kasi alam naman natin kung minsan mararamdaman, pero isip lang din yun matatakot ka, diba? Ngayon, kung guard ka at roving ka, ang reason mo ayaw mo sa roving kasi takot, ayaw niya baka atakin sa puso, mga ganyan. Alam po natin tayo mga security, dinesign tayo, not totally dinesign, inihanda tayo para i-acquire natin yung safety and security ng ating area. Syempre may kalakip yan na panganib kahit naman saan diba? Sabi nga natutulog nga, namamatay tayo pa kaya kumikilos, gumagalaw, naghahanap buhay. So there's an imminent danger supposedly happen. Depende pa din yan kung paano mo i-handle ang sitwasyon, diba? Sabi nga kapag yan talaga nangyari sa iyo at given na talaga na, ibig sabihin talagang siguro God knows for everything na nangyari sa yan. So ang gawin lang natin bilang mga security personnel na nagro-roving, aralin natin, alamin natin, di ba? Kasi nga ang dami namang ilaw sa building, ang lawak-lawak niyan, ba't ka matatakot? Pag nag-isa ka, isipin mo talaga mga ito, isipin mo, hanap buhay, di ba? Kung minsan hindi natin dinidiktahan yung ganong klase ng tao takot sa mga ganyan. Kaya lang, tandaan natin ano yung trabaho natin. Hindi naman pwede security ka, doon ka lang sa ilaw, sa maliwanag pag roving ka. Hindi ka pwede mamili ng pwesto. Tatapik din natin yung namimili ng area. Kasi alam ng mga officer nyo saan kayo dapat ilagay. At hindi namin dapat i-question yun. Unless talagang hindi mo kaya kasi may rayuma ka, di ba? Ngayon, hindi naman po pwedeng yun ang reason natin. Aalisin ka talaga, ililipat ka. Kaya nga kapag may dumarating, kaya mo ba? Alam mo yung ikot. Sir, hindi ko kaya kasi nanginginig na yung pa ako. Kasi minsan 47 years old na. Minsan siguro kulang sila sa exercise before, kaya ganyan. Diba? Hindi natin maano yun. Siyempre, lifestyle niya yun. Hindi natin naano yun. Kaya lang, siyempre, ang i-consider natin dito, ano yung hinihingi ng pagkakataon sa trabaho? Yung tinatawag na tawag ng tungkulin. Bago ka, hindi ka na pwede ilagay sa fixed post. Kasi magkakalang tayo malaking problema. Imbis na may hanap buhay ka, baka nagbayad ka pa or hindi natin. Kasi pag roving, medyo mabilis ka makakaalis. Kasi nga roving ka, pwede kang magtanong agad. Diba? So, yun po, you have to study yung mga ganong klase ng sitwasyon. Ngayon, ang gagawin mo, ang nangyayari pagka ganyan, magkakaroon ng body-body. Ang tanong dito is ganito, ina-allowed ba kayo ng officer nyo na mag-body-body sa roving? Kasi nga takot, yan yung mga reason. Dapat bago tayo gagawa ng action, you have to inform to your officer, sir, pwede bang ganito, pwede ganyan. Kasi halimbawa, dalawa ang roving, pinaghati kayo sa area kasi nga malaki ang building. Halimbawa, ngayon magbabody kayo, ilang oras ang kukonsumin ninyo para mapuntahan yung mga area? Hindi, ang tagal nun. Maraming pwedeng mangyari. Samantala kung magkahiwalay kayo, kaya nga may roving 1, roving 2 or ilang roving yan, para yung mga area na maintain yung safety niya. Na halimbawa, madaling makita, lalo kung mga prone sa mga sunog, like halimbawa ang binabantayan nyo is mga ano ng mabilis masunog, may mga karton, mga ganyan, di ba? Kung sama-sama, tapos siyempre andyan pa yung kwentuhan yan, so hindi na nami-maintain yung clarity ng trabaho. Parang barka-barkada style na. So ano mangyayari? Di ba? Yung mga ganun dapat iniinaano natin yan kasi ang laki ng impact niya kapag nagka-problema. Pwede bang iraso? Lalo yung officer, doon ako nag-ano na kasi may officer ako sa gabi, nakakaawa pag oras na nagka-problema sa kanya lahat ang sisi. Tapos itong mga guard ayaw sumunod, yung gumagawa ng sarili nilang desisyon. Diba? Dapat may coordination. Kung pinayagan ng officer yan, okay, give it. Pero hindi papayagan kasi nga roving yan dapat magkahiwalay para yung oras na ginagamit natin na ma-maximize. Ibig sabihin, yung kung laki ng building na yan, dapat within 1 hour, lahat na ikot lahat yan, ay kung magkasama kayo, kung isang ikot halimbawa ay gumukonsume ng 2 oras, ay magkasama kayo, di ilang oras yan hanggang sa baba. Ay kung may malaki nang nangyari, masusustain ba na takot ang guard? Pagtatawanan tayo ng client.
Kaya nga dapat sa mga agency, ano po, na pag ganyan ang inyong mga security personnel, na talagang lahat ginawa na yung para ng officer, ginawa na ng report yan, bakit kailangan ibalik pa sa isang detachment yan? Pwede naman, kung gusto natin na sinasabing dapat may due process, okay, given, totoo naman yan. Kasi may mga guard, pag hindi minimum, pag inalis mo yun, ililabor ka yan, totoo yan, pinagamit nila yan. Kaya ingat din talaga ang mga inspector, ang mga agency na basta tanggalin sila dyan na walang due process. Kahit naman may due process di ba, sa labor code, hindi naman titingnan niya na natulog ka, ganito ginawa. Hindi, ang titingnan niya, ano yung binibigay mo sa mga guard, tama ba, mal o hindi. Yun lang naman yun di ba? Ay ako, open ako sa ganyan, sabi ko nga hindi na tayo, na ngayon, sobrang ang dami na tayong pwedeng matutunan. Hindi natin gagamitin yon kung sakali talaga, pero sa kaalaman naman, huwag natin itago. Dapat sinasabi yan, hindi yan magiging way na hindi i-accord ng labor yan kapag yan sinigyan nyo ng sanction, yan tulog. Problema kung matulog siya. Hindi nyo yung kanyang kinomplain dito, ganito yung kinomplain niya. Doon titingnan yun. Unless na lang, pasok sa illegal dismissal, yan ang mahirap. Di ba? Hindi mo po pwedeng ganun-ganun lang sa illegal dismissal. So, ang dami. Kasi kung yun ang magiging reason, makakompromise yung kontrata. Ang daming guard ang masisira ang trabaho dahil sa kanya. Di ba? So, kasi ako, tinitingnan ko yung karamihan Kung itong isang ito, na napaka talaga sobrang pasaway na, bakit kailangan? Ano yun? Kasi minsan, ang nalalaman ang sasabi ng iba, malamang yan sir, may something yan. Kaya hindi tinatanggal dito yan. Baka ganito, baka ganyan. Mapag-iisipan talaga tayo nasa agency kung bakit ayaw nating alisin despite siya yung kalawang na sumisira sa isang detachment. Di ba? So, pwede naman kung gusto nyo para ilipat sa iba hanggang manawa na tuluyang mag-resign. Abay, minsan mayroon pang reason na ayoko naman na talaga bumalik dito Pinipilit lang nila ako Wow. Di ba? Yung mga ganong style, nakakaano yun parang sasabihin ng mga kasama, pwede naman palang ganito bakit sila? Di yan na. Ayun ang kinokontrol namin mga officer attachment. Magkukumpara yan. Totoo naman, kahit naman ako lumagay sa kanila nagpapakaayos ako magtrabaho tapos ganito lang, hindi ako nakabalik. Samantala siya, ganyan. Sana na mangyayari. Diba? Kasi kung ang magiging reason natin is lack of manpower, hindi yan talaga dapat gawing dahilan. As an agency, we are to provide the personnel as a security. Yung effective hindi gwardiya lang. Kaya nga nasasabihin ng gwardiya lang kasi hindi naman talaga pang security. Takot ka, huwag ka mag-guard. Ang gawin mo ito ka lang sa bahay mo. Diba? Itong mga PWD nga talagang bumabanat ng trabaho nakikipagsabayan tayo pa buo. Tapos isip lang ang kulang. Kasi yun ang mahirap alam mo, pag ang isip natin bumaba sa kakayanan natin, kung anong kaya natin gawin, susunod lang kasi lahat sinusunod lang tayo sa isip. Kung nasa isip mo, takot ka, matatakot ka. Isipin mo, ba't ka matatakot? There's an option. Pwede man baguhin may choice ka Huwag ka matatakot, may pamilya ka, lalo pag may pamilya. Irarason pa kasi sir, paano yung mga anak ko? Yun nga paano yung mga anak mo kasi nagtatrabaho ng mama? Diba? Bakit ayaw mo ayusin ang trabaho mo despite alam mo lang may anak ka? Orasan lang yun, ginagawa lang dahilan. Something like that, diba? So, hindi natin inaano yun. Hindi na daw. Nasa atin lang dapat maliwanagan, especially sa mga nanonood sa atin, nakikita na dapat maintindihan natin bilang mga guard. Hindi biro ang pinasok natin karera ng buhay bilang mga security. Sobrang bigat po niya. Hindi yan sabihin na dahil nandito ako sa security industry, hindi po. Ang sa akin lang is, nakikita ko ano yung talagang mukha ng pagiging isang mga security. Kaya very proud ako doon sa mga guard na talagang nagsisikap, talagang ginagawin tama. And tiyaga lang kayo talaga kung hindi makain nasa mga minimum. Ang kailangan nyo is skill, pagalingin ninyo. Kasi talagang maraming opportunity darating sa inyo. At once na dumating yan, once nag-knock yan, just open the door and then go for it.